pero ang tanong nga, paano natin madidelay yung aging natin? May technology na rin ng stem cell therapy. No, Safe ba yun? No. Safe ba? At saka, gaano kamahal? Mahal talaga siya, pero mahal din naman ang magkasakit. Let's all be happy and healthy with Connie. Diyan na siya. Ayun na nga. Hello! Wow! Hi! Doc, welcome! Wow, thank you. Ang relaxing, ha? Oo, Okay. di ba? Ano to, parang work and play. Aha. Sabi ko nga, di ba magandang i-transform na lang ito into studio natin. At least pagkatapos ng work, agad magdidip sa pool. This is my happy place, you know that, di ba? Of course, happy and healthy Yes. with Connie in a happy place. Ngayon, this is it. I want open layout. Yeah, pagising mo, Oo. just walk. Yes. Yan ang beach. Ito pala, Doc, ano siya? This Salt is a water. saltwater pool. Yep. So, what I do, lakad-lakad ako dyan sa Aha. sand. At nakapaa, hindi ba? We'll try to Okay, swim. sure. Halika na, Okay, magtrabaho sige, muna trabaho tayo. na, trabaho. Mapapabagal nga ba natin ang ating pagtanda? Oo o hindi? Nako, very interesting po ang pag-uusapan natin dahil laman ho yan ng internet ngayon, hindi ba? Kami dito ni Doc Oyi, ang aking bestie doc, forever, for life, ang magbibigay po syempre ng kaliwanagan tungkol sa issue ng pagtanda. Sabi nga nila, Doc, di ba? Is aging a disease? Ano ba talaga ang totoo dyan? Doc Oyi, please explain. Siyempre kayo ang magaling namin na internist and wellness expert at siyempre functional and integrative medicine specialist pa. So, can you please share with us your thoughts on this? Yes, before, of course, i-define muna natin, Connie, yung difference between chronological age at saka yung biological age. No? Just to clarify, ang biological age ay... Biological age are how fast are your cells aging. pero iba ang chronological. Yun iba, yung edad natin talaga. Oo, sa taon. Oo. So yun yung difference nun. Pwedeng meron kang mahabang lifespan, okay? Pero maikli naman ang iyong health span. Okay? Kaya minsan parang at the age of 80, hindi na makalakad. Ganon Okay. yun, di ba? Yes, kung pwede mo kasi ma-extend yun na kahit 80 years old ka na, wala ka pa ring mga age-related chronic diseases. Ayan. At yun ang gusto natin. Yun yung gusto natin. So yung biological aging, yun yung pwede nating makontrol. No? Yun ang pwede nating ma-delay. Yes. No? Of course, yung pagtanda ng edad natin after every 365 days, hindi natin mapipigilan yun. No? Pero pwede na maaaring ang iyong chronological age, let's say me, 54, pero my biological age can be either younger or older than 54 years old. No? So, pero ang tanong nga, paano natin madidelay yung aging natin? Yes. Yun naman ang gusto natin, di ba? may mga parameters na sukatan to know, or itatag na may mga biomarkers to know if you are aging faster than your chronological age. No? So may mga blood tests, which some of them pinagawa ko nga sa inyo ng aking kumparing si Chris, di ba? Yes, So, kami ng Pars Chris. kasi yun yung sukatan, tapos meron tayong gagawing intervention upang mapabagal natin at kung sakaling mataas yun. For example, homocysteine level. No? So that's a very ordinary blood test, no? Na pag yan masyadong mataas, that speaks of isang mekanismo ng ating katawan yung tinatawag nating methylation. No? So yung methylation, ito po ay mekanismo kung saan ang kaparaanan ng ating katawan to repair itself ay very efficient. Okay? Pero pag mataas yung homocysteine level ninyo, ibig sabihin yung inyong methylation mechanism ay very inefficient. At ito ang magiging dahilan upang mas maagang tatanda ang inyong mga organs at maaga din tatanda ang inyong katawan. Okay. Kasi ginawa ko nga, sabi nga, di ba, through blood test yan, malalaman. Okay? Specific yun, di ba? Specific talaga. Ako'y mataas ang aking homocysteine level. Yes. Tatanda ako. Hindi naman ako nagpapasexy. Talaga nasa beach lang kami. Okay. So, ito, Doc. Ano yung mga paraan para hindi naman magtuloy-tuloy itong pagtaas halimbawa ng mga levels namin na homocysteine and the like, no? Para maigapan ba? Oo. Una-una, sa ating pagkain. Okay, no? pagkain yan. Okay. May mga pagkain na meron silang tinatawag na
bioactive compounds na kung saan ma-enhance nila yung reparative mechanisms ng ating katawan. Okay. No? So tulad, for example, ng mga pagkaing mayaman sa quercetin. No? Ano yan, Tulad Doc? ng Oo. quercetin is a molecular compound na nanggagaling po sa, for example, sa sibuyas, Okay. sa mansanas, Ayan, no? pwede, Doon pwede. sa mga mabeberde at madadahong gulay, no? Oo. So yan, matataas ang quercetin level niyan, no? Mm. So kasi pag mataas itong quercetin level natin o nabibigay natin yung sapat na supply nito sa ating katawan, no? Yes. Yung meron kasi mga switches, pwede niyang pabagalin 'yon, no? Kesa yung masyadong gamit, Okay. masyadong mabilis. Okay, yung mga organs natin kasi syempre, on layman's terms, Doc, talaga, ano ba yung nangyayari? Kasi alam lang natin kumain tayo, basta masarap yung pagkain. Di ba? Sabi mo nga, rich in quercetin. Oo. Pero sa pang-araw-araw namin, parang hindi naman applicable. Basta kung ano yung nakakahanda dyan, kumain ka. Di ba? Yan yung sinasabi. Well, that's why Anong tip mo dyan? Oh, Oo. ang pag-manage ng ating kalusugan ay isang proactive na choice, Yeah. no? So talagang tatanda po tayo. Merong mga mekanismo na talagang kaakibat nito. Okay? Pero yung mekanismo nga na 'yon ang pwede nating makontrol or mapabagal, no? So simple lang, kainin natin yung totoong pagkain, no? Hindi yung pagkaing proseso, hindi yung pagkaing madaming preserbatibo, no? So kundi yung totoong pagkain. Ibig sabihin, lahat ng gawa ng Diyos. Pwede Oo, kainin. gawa ng Diyos na pagkain, yes. Walang nakapack, yung mga Oo. ganyan. Or iwasan. Yeah. Well, una-una, Or as I've said, in moderation. dapat sukatin mo muna kung ano ang antas ng mga mekanismo ng iyong katawan. So maraming mga tinatawag na biomarkers of longevity. Yung fasting blood sugar, pwedeng hindi pa siya abnormal, no? Pero yung fasting blood sugar nyo, para sa inyong edad, no? Or sa edad nyo na 50 plus, for example, ano na siya, mataas na siya or suboptimally high na siya. Merong optimal level tayong tinitingnan. Alright, oo. So pag yung optimal level kasi ng asukal ninyo ay sa akma dun sa edad ninyo, then isang dahilan yon para masabi natin na mabagal ang pag-edad ng inyong katawan. Yes, Okay? oo. Kasi ang asukal, pag hindi nakakapasok at nako-convert bilang enerhiya, naiiwan ito sa dugo, no? Ito ang pinakamabilis na paraan para tumanda ang inyong ugat, ang inyong blood vessel. Okay, oo. Pag tumanda ng maaga ang inyong blood vessel, yan na yung kaakibat ng pagkakaroon ng sakit na high blood. Ayan. Okay? Or hypertension. Oo. So kaya, pag napabagal natin ang biological aging, sabi mo kanina, is aging a disease? Oo. Okay? If we delay biological aging, madedelay din natin, Connie, ang lahat ng age-related chronic diseases. Ayan. So, Doc, at this day and age, sabi nila, marami na tayong pwedeng magawa to defy aging. Ano-ano yung mga sinasabi natin na mga, siguro, bagong tuklas? Di ba? Na mga paraan para mapahaba ang ating buhay at the same time, healthy tayo. Well, yung unang-una, yung inyong antas ng inyong hormones, no? Wala tayong magagawa dyan. Talagang habang tumatanda tayo, bumababa ang production ng ating katawan nito, no? Pero meron ng integrative treatment na tinatawag na bioidentical hormone replacement therapy. Kasi maraming hormones, ang hormones ay nagsisilbing parang langis ng ating katawan, no? So parang lubricant talaga siya. Kasi bawat iba't ibang cells ng iba't ibang organs ng ating katawan mangangailangan ng iba't ibang hormones, no? Para kasi ang ating mga cells ay parang mga makina. Kailangan umaandar mga gears, no? Na 'di ba ang gears pagka kulang sa langis, mabagal ang efficiency nito, no? So 'yan ang trabaho ng hormones, no? And of course, habang tumatanda din tayo, marami din humihina na rin ang produksyon ng ating katawan ng tinatawag nating stem cells, no? Ang stem cells pwedeng may mga natural na paraan upang mapataas mo ang produksyon ng stem cells. Unang-una na diyan, yung ehersisyo, no? Yung ehersisyo. Yung pagtulog ng sapat, no? Ng sapat na tulog, na tamang oras ng tulog, ng kalidad na tulog, yan, makakatulong yan para matulungan natin ang ating katawan to create stem cells or hindi natin masyadong mabilis na maubos ang ating stem cells, no? But of course, may technology na rin ng stem cell therapy. Gaano kamahal? Yun na nga ang ating pag-usapan, Doc. Kasi, syempre,
We want it, pero kailangan pag-ipunan ng Oo. ilan. Mahal talaga siya, pero mahal din naman ang magkasakit. Tama, mamili na lang tayo So doon. it's really a choice between investing para sa inyong kalusugan or gumastos para sa mga karamdaman. Okay. So, but as I've said, merong mga natural na paraan upang tulungan natin ang katawan in naturally producing stem cells. Okay. At meron din mga bagay kayong ginagawa na maaari, na bata pa kayo, pero mabilis ninyong nadideplete ang kapasidad ng inyong katawan in producing those stem cells. No? So, and then of course, meron din tayong mga tinatawag na peptide therapy na Ayan. tinatawag. Okay. Alright, gusto ko malaman yan. Kasi sabi nga nila, pwede na daw tayo mabuhay ng hanggang 200, Aha. na healthy tayo dahil sa mga peptides. Anong totoo dyan, Doc? Hindi naman, no? So that's Yeah, exaggeration exaggeration But yan. Oo. we can prolong. Siguro okay. yung longevity, siguro ang pinag-uusapan natin na pagiging healthy. Okay. Through peptides daw. Yan yung tinuturo nga doon sa age management medicine, no? Na kung paano mo nga ma-extend yung health span, hindi lamang yung lifespan. Ano? Pero ang peptides ay isa lamang sa tinatawag nating kailangan ng mekanismo ng ating katawan. Kasi ang peptides ay basically ito ay maliliit na bilang ng mga tinatawag nating amino acids. Sa loob no? ng katawan na pinoproduce. ganun ba? Napoproduce siya ng ating katawan, but as we age, as I mentioned, humihina ang produksyon nito. No? So ang peptides, nagsisilbi lamang ito bilang isang molecular signals. Okay. No? Kasi hiwa-hiwalay ang parte ng ating katawan. Bilyon-bilyon ang cells sa ating katawan. So paano sila nag-uusap? Sa tulong ng hormones, sa tulong ng neurotransmitters, at yan, yung mga peptides Okay, na tinatawag. pag sinabi natin peptides, ang dami ko nakikita nagbebenta online. Sige nga, gabayan natin. Kasi yung iba pa, nagmi-mix silang sarili nila. Is that okay? Is that even legitimate? Ano bang gagawin natin pagka nakakita ka ng dapat ganyan? mag-ingat po tayo kasi kahit naman sa gamot, no, napaka-importante ng purity, Oo. ng potency, Oo. ng safety, at saka nung identity, no? Kasi sa ngayon ang napakadaming available na nga na impormasyon, ano? Hindi na katulad nung unang panahon na talagang limitado lamang sa mga medical authorities ang impormasyon na nakukuha natin. Oo, ngayon, in-AI na lang, Oo, di sa ba? ngayon, and especially with AI, ano. Pero of course, bawat tao, iba-iba ang antas ng ating kalusugan at ng sistema ng ating katawan. Maaring totoo yung naririnig nyo sa internet, dun sa mga influencers na sinusunod ninyo patungkol dun sa tinuturo niyang peptides. Pero kung ito ba ay appropriate at kailangan ng sistema ng inyong katawan, yun ang dapat ninyong malaman. So, hindi porke nag-work doon sa testimonya ng influencer, ay ganun din ang magiging epekto sa katawan ninyo. Kasi iba yung influencer, iba din ang kailangan ng inyong katawan. So, have to be very careful. Gumagamit ako ng peptides sa aking practice, pero ito ay sinisigurado ko na merong yung mga government accrediting body ay nailalagay yung mga quality assurance and quality control na measures, no, para siguradong ligtas yung ipapasok nyo sa inyong katawan, yung inyong i-inject sa inyong katawan. So kasi kung hindi, kung doon kayo naniniwala sa influencer na nasa ibang parte ng mundo at sinunod nyo lahat ng sinabi niya, pag may nangyari sa inyo, hindi naman siya magiging accountable sa inyong safety. Okay, meron tinatawag ngayon bago to, 'di ba? Parang concoction, ano? Pinagmi-mix, sabi ko nga, yung mga peptides. Clo. Ano ba yung clo? Ano yung sinasabi dito na sabi nila pagka ito yung combination daw na to, napunta sa iyong katawan, talagang parang feeling mo, ang bata mo, pakiramdam mo eh. Kasi isang nilalaman yung peptide na yan, na formulation na kombinasyon is yung tinatawag naming GHK copper, which is maganda para sa ating balat. GHK copper. Copper. And then meron yung isa pa dyan, yung para doon sa mekanismo na immune modulating o para sa inflammation, no, yung tinatawag na KPV, no. So kasi yung inflammation, yan talaga kaakibat yan ng pagtanda ng ating katawan. Ang tawag namin diyan yung metaflammation, no. So ngayon, ang immune system natin ay ang paraan at sistema ng ating katawan upang i-repair natin ang ating katawan, no. Ngayon, yung inflammation na yan, pag masyadong chronically active, no, or chronically inflamed ang isang tao, yan ang nagpapabilis ng pagtanda ng ating katawan. So, yung KPV is a peptide, maraming klase ng immune peptides or immune system peptide, no. At tinutulungan nila parang thermostat na minomodulate nila yung
inflammation na yan. No? So pagka modulated kasi yung inflammation, hindi madaling tumanda at hindi madaling masira yung mga cells ng ating katawan. Kaya meron talaga siyang parang anti-aging benefit. Ayan. No? So, Okay. Speaking of anti-aging, so yung sinasabi na KLOW na combination daw ng mga peptides na anti-aging na yan, is that something that we can all use? No. Beneficial ba ito sa No. lahat? Aha. One program fits all? No. Ang peptides ay suporta lamang. No? Kasi pwedeng hindi yan maging epektibo, lalo na kung yung mga raming mekanismo na nagpapatanda ng inyong katawan. For example, merong mekanismo na nangyayari sa isang tao na meron siyang chronic toxicity status, no? Dahil sa kung ano mang dahilan, dahil sa mahina ang mekanismo ng katawan niya na tanggalin ang mga basura ng ating katawan or dahil sa kasi kulang siya sa tulog, no? Kahit mag-inject kayo niyang peptide na yan, maaaring hindi maging epektibo o hindi niyo makuha yung benepisyo. In fact, pwede pa niyang mag-cause ng harm kung sakaling hindi niyo iintindihin yung estado ng sistema ng inyong katawan bago ninyo i-inject itong kombinasyon ng mga peptides. Okay. So, ito, reality check, no? So, hindi naman, syempre kami lahat makakapunta sa isang medicine expert na tulad mo. Pero may magagawa, sabi mo nga, no? On a daily basis. Ang parati natin naririnig, kumain ka ng gulay, mas kumain ka ng mga healthy na mga taba, di ba? Avocado for, yung mga ating kinakain na prutas, hindi ba? Mas mababa din yung sugar na level nun. Exercise, good sleep, enough na ba yun, Doc? Kung Okay. magawa namin yon, hindi ba namin kailangan mag-peptides? Yun yung foundation at saka yun yung okay. fundamental kung paano nyo mapapanatili at mapapabagal ang pag-edad ng inyong katawan. No? So yung hindi lang gulay, kung hindi, ang tinuturo natin is yung balancing nutrition. Tinggang Pinoy. Na meron talagang protina, merong good sources ng fatty acids, merong magagandang low glycemic food sources of carbohydrates. No? So kung balanse yon sa bawat platong kakainin nyo sa araw-araw, lalo na kung meron nga yun yung mga molecular compounds na tinatawag natin na mayaman sa antioxidants. Okay, pwede niyang ma-activate yung switch ng ating katawan. Meron tayong switch sa ating katawan po na pagka nakain nyo yung mga pagkain na yon, na mekanismo nun, yung SIRT1 proteins na tinatawag, ina-activate nila yung tinatawag naming antioxidant response element. At merong mga pagkain na pag nakakain nyo yun araw-araw, na-activate nyo po yung switch na yon. Okay. No? At yung mga cells ninyo, hindi sila basta madaling masira. So, ito parati natin naririnig. Huwag kang mag-stress dyan dahil nakakatanda yan. Okay, totoo yun. Sabi nila, ang sun daw nakakatanda. So, how do we protect? Well, depends on the timing as when you're going to expose yourself under the sun. Pero yung 7 to 9 a.m. sun naman. is Katulad not really ngayon, that, oo. pwede pa to? Pwede pa, oo. So yung, meron yung ultraviolet kasi, merong dalawang klase ng rays yan. Yung isa ay masyadong malalim yung penetration niya, pero mababa naman yung kanyang harmful effects, no? So pero meron naman yung mababaw lang pero pagka nag-penetrate, it can actually cause damage to our cell. No? So depende nga yun sa timing ng pag-expose natin sa araw. No? So 7 to 9 a.m. is going to be a safe time. Ayan, safe pa tayo, Doc. Yes, Pero yes. yung ito yung tanong nila kasi syempre, 'di ba, parang yung breeze, no, sa mga tabing dagat. How important is it? Hindi lang ito sa mga nasa tabing dagat, but yung mismong quality of air that Quality we of air. breathe. O kamusta yun? Paano Kasi natin lalo na yan? pag For anti-aging. napapaligiran ng puno, no? So it has an effect on our immune system. So may tinatawag na lalo yung maraming puno, 'di ba, yung sa Japanese nga ginawa ng studies yan sa mga matatanda na kung saan mahina yung immune system nila. So merong aroma na ini-emit yung hangin mula sa dagat at saka sa puno that causes modulation ng ating immune system, no? Or restoration ng resiliency niya, no? So kaya very therapeutic 'yon. So yung tinatawag lang Shirinjuku, no, in Japanese, no. So well studied 'yon, sinukat talaga nila yung mga inflammatory cells ng ating immune system, kung paano nababalance yung pro-inflammatory tsaka anti-inflammatory type of our immune cells. Hinga muna tayo. No? Tsaka oxygen is a basic need of our cell kasi ito yung last step kung paano makaka-generate ng enerhiya yung ating cell, no, para sa ating function.
no? So yung oxygenation, kaya nga 'di ba meron tinatawag na hyperbaric oxygen therapy. Yeah. So pero hindi naman natin kailangan na ng mga machines na 'yon. Dito lang Gawa ng tamang Diyos. paghinga, oo, yung tamang paghinga, tas malinis nga yung hangin, hindi katulad kasi sa polluted na lugar na Yeah. maraming pollutants, maraming heavy metals, no? So pumapasok din 'yon sa katawan natin. Alam mo, Doc, isa pa sa mga sinasabi nila, sige, kasi mindset talaga, di ba? For anti-aging, Yeah. di ba? Dapat intentional ka rin. Yep. So, what I do, lakad-lakad ako dyan sa sand. Nakapaa, hindi ba? Ano yung, bakit ba nakaka-relax The yun? sand kasi has a lot of magnesium minerals, no? minerals, So oo. magnesium would cause relaxation. So, anong dapat na mindset? Oo. Paano natin dapat binabalanse? Katulad natin, we're working, but we're also in the beach. Okay. Diba? Parang So, balansyado dapat. Totoo yun, Con. Yung Oo. physical health po natin ay konektado sa ating mental, emotional, and even our spiritual Yeah. life. Kasi meron tayong isang bahagi ng ating katawan, tinatawag nating yung mahabang kable ng kuryente, yun yung tinatawag nating vagus nerve, no? Yung vagus nerve, siya yung mula sa ating utak at konektado yan sa iba't ibang parte ng ating katawan na siya yung nagbabalanse ng mekanismo na tinatawag nating autonomic nervous system, no? Kasi pag chronically stressed ang isang tao, Con, gagawa po ng biological response ang ating katawan upang tayo'y proteksyonan. Yeah. No? Kaya walang masama sa stress. Pero Wala. pag ito, no, hindi. I-quantify ko. Pero pag ang stress po ay naging chronic, tuloy-tuloy, yan po ang magiging dahilan kung bakit magkikreate yan ng biological response. Magiging resulta niyan, magkakaroon kayo ng hormone imbalances, Yeah. no? Magiging resulta niyan, maapektuhan yung kalidad ng inyong tulog, no? Magiging resulta niyan, yung kakayanan ng inyong katawan na sipsipin lahat ng sustansya sa inyong kinakain, magiging less efficient, no? So kaya ang acute stress, isang paraan 'yan tulad ng merong matitawag na good stress, Con. For example, exercise is a good stress, Ayun, no? kasi nagre-release ka ng endorphins. Yes, ng endorphins, nag-release ka ng mga reparative enzymes, no? Oo. Not to the point of causing damage or injury to the system, Yeah. no? But it's like a pseudo-injury, no? So pagka na-detect kasi ng ating katawan, very protective kasi yung ating katawan because yung ating yung naglikha sa atin ay gusto niya manatili tayong malusog, no? Kaya pagka meron na perceive na mga injury or damage ang ating katawan, magre-release yan ng mga mekanismo to help restore and repair our body system. Okay. No? So pero pag ang stress ay nagiging chronic, tuloy-tuloy, no? Kaya ngayon yung sinasabi doon sa libro na why do zebras don't get ulcer? No? Kasi yung mga zebra, pag hinahabol sila ng mga leon, so at nakahuli na ng isang zebra yung leon, yung the rest of the is babalik na sa kanilang pagkain. Hindi nila isipin na, baka ako na yung susunod. Hindi sila mag-ruminate, no? Hindi nila isipin. Hindi sila mag-overthink. Yes. Hindi katulad natin. Pag nag-away tayong dalawa, isang linggo lang nakalipas, galit pa rin ako sa iyo, no? Dala-dala ko pa rin yung sama ng loob ko sa iyo. Kaya yun, nagko-cause siya ng biological changes. So in other words, it starts with the mind, Yes. and then it translates to our action. Correct. Tama ba? Correct. Or emotions muna. So, Mind, thoughts, Heart, and then actions. emotions, behavior, and actions. Ayun. So Okay. parang T. Yes. Naalala mo yan, di ba? Tea therapy. T-therapy. Tea. So, thinking, Thoughts, thoughts, emotions, and actions. Okay? So, para hindi ho tayo tumanda agad, let's help yung ating pong sarili, di ba? Nasisimula pa rin po sa atin yan. So yan, sabi mo, mahal lang. But merong isang libreng paraan para doon pa lang sa inyong pag-iisip, malinis na, no? So yan yung meditation or mga mindfulness exercises. No? So, nakakaakibat yung Breathing. tamang paghinga, yung breathing exercises, lalo na kung ganito kalinis ang hanging lalanghapin nyo. Mahirap sa ibang lugar kasi Polluted gusto mo na. mag-meditation at mag-breathing exercises pero marumi naman, punong-puno ng pollutants. No? Pero dito, like, kaya nga, nature is sa beach, medicine. or Yeah, sa- nature is medicine, yes. Kahit saan naman, magpunta kayo sa parke, di ba? Oo, pwede. Libre lang yun. Maraming paraan how it is to be healthy. Libre lang matulog, libreng huminga, libreng gumalaw, no? Libreng mag-ehersisyo. Hindi naman kailangan ng mga mamahaling supplements or peptides or hormones. Merong mga
natural at tamang paraan, ngunit proaktibong desisyon ang kakailanganin upang matulungan nyo ang inyong katawan na manatiling malusog, masigla, at malakas. Yun, no? Thank you so very much sa paggabay sa amin again, Doc, Okay. sa pagiging happy Mhm. and healthy. At yan nga ho ay tungkol sa pagde-define ng aging, the Ah. right and best way. Thank Yes. you, Doc. Okay. Cheers na lang tayo Cheers sa sa mga kape. Coffee Ayan. has antioxidant. It also has what we call caffeic acid, Ah. no? So which is an antioxidant. So maganda siya. Oh, Okay. pero syempre, di pa namin ito papakawalan. Saan kanila pwedeng puntahan for more, of course, information at pagtulong dahil sabi nga, yung ating journey, di ba, sa ating health, kanya-kanya tayo dyan eh. Okay. So, paano ka pupuntahan? Well, yung clinic ko is in Makati. So yung Rhodium Regenerative Institute, no? So nandun po yan sa 23rd floor ng Centuria Medical in Makati City. You can Google our website, www.rhodiumregenerative.ph, no? So to find out more kung paano ninyo mamamanage ng tama ang inyong kalusugan, hindi ang karamdaman. Yay! Thank you again, Doc Oyi! At para sa iba pang impormasyong pangkalusugan, lagi pong tumutok dito sa Happy and Healthy with Connie. Don't forget to like, share, and subscribe. And of course, ito po ang ating YouTube channel, Happy and Healthy with Connie. Always remember, stay happy and healthy. Thank you again! Thank you. Libot na tayo. Sige.